Ngayon po ay buwan ng February. At siyempre, pagka po month of February, ito po ay tinatawag na Love Month. Ito po yung panahon ng pag-ibig. At pagdating ho sa pag-ibig ay, alam niyo ho, upang talagang tuluyan tayong umibig, isa sa napakagandang gawin ho natin ay ito. Kasi ho, ang tema ho natin ngayong pong Pebrero ay vow to love. Ayan, vow to love. Tayo po ay magkakaroon ng isang tema na ipapaalala sa buhay ng bawat isa na kinakailangan tayo po ay umibig. Okay? Vow to love. Buksan ho natin ang ating banal na kasulatan sa Psalm 116 verse 14. Ano sabi diyan? I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all His people. Alam niyo bang bilang mga mananampalataya, ay hindi ho natin may iwasan na magkaroon ng mga vows sa buhay ho natin. Pagka ho pinag-usapan yun ng vow, ito ho'y a binding promise made to deity. Ibig sabihin, ito ho yung promise na ginagawa ho natin doon ho sa atin hong Diyos. At alam niyo ho bang it is not wrong to make a vow? Ang sabi lang ho ng banal na kasulatan ay, don't make a vow without your heart. Yung hubang wala yung puso mo riyan. Yung basta sasabihin mo lang, pero wala ka namang commitment. You just say it. Ano ho? Wala kang commitment to fulfill it. Yun lang ho ang sinasabi ng banal na kasulatan na mali pagka ikaw ay nangangako. Basta mangangako ka, minsan ay magseswear ka pa, susumpa ka pa ng kung ano-ano pa idinadamay mo, mamatay man ng ganito, ganyan. Yun ho yung mali. Pero kung ikay magbibigay ng pangako, ng vow sa ating Lord with your heart, at alam mo naman na yun ay nararapat mong gawin, alam niyo bang ito ay nakakatulong sa iyo upang ikaw ay magkaroon ng full commitment doon sa iyong gustong mangyari at gusto mong gawin para ho sa ating Diyos. We cannot avoid making vow. Sabi, halimbawa, in wedding, tayo po ay nagkakaroon ng vow sa wedding. Marami ho yan, yung vows na yan. Sabi nyo, isa dyan ay in sickness and health, till death do us part, we will love each other. Diba? Yun ho yung gusto natin. Ginawa po natin yan. Halimbawa, alam nyo, na-akin pong nalaman na yung pala halimbawa sa Boy Scout, merong mga vow dyan no? Na ginagawa tayo. Halimbawa, yung mga doktor, alam nyo, pagka ho sila'y pumasok, yun ho mga doktor, alam nyo ho bang pagka ho sila'y pumasok sa kanila hong sinumpaang tungkulin na pagdodoktor, gumagawa ho sila ng vow. Yun hong mga pulis, yan hong mga army. Meron ho yung ginagawang mga pangako na talagang sinusumpaan nila. Kaya nga, ang kanilang ang kanilang mga pananalita, yung kanilang sinumpaang tungkulin. Naalala ko yung isang napatay doon sa 44, doon sa 44. Alam niyo, sabi, pinipigil ho siya ng kanyang asawa, yung kanyang anak. Sabi ho doon ng kanyang anak ay maraming baka may mga bad guys dyan, daddy. Pinipigil siya. Pero sabi ho niya doon sa kanyang asawa ay, alam mo naman matagal mo nang alam to, na may sinumpaan akong tungkulin. Kasi nga, meron ho silang pangakong ginawa nung sila po ay pumasok doon po sa tungkuling yun. Doon po sa karir na yon. At siyempre, hindi nila maiiwasan na sila po ay magkaroon ng vow. Alam niyo bang life was valueless without vows? Why? Kasi alam niyo ang vow, pagka ho ito'y ginagawa ho natin sa buhay ho natin, at tinitingnan natin na dapat gumawa tayo ng ganon, alam niyo bang nagkakaroon ho tayo ng purpose in life, nagkakaroon ho tayo ng magandang pananaw doon po sa future. At
Alam niyo ho, nagkakaroon ng value ang buhay ho natin pagka nakikita natin gumagawa ho tayo ng isang pangako na nararapat. Kasi pagka hindi tayo gumagawa nito, may nagsabi ng ganito, life becomes aimless without vows. Kasi ho, ayaw ho nating mangako sapagkat minsan ay ayaw natin ng commitment. Gusto natin basta-basta lang ang buhay. Pero kung nakikita natin, pwede naman at dapat, di ba? Baka dapat mong gawin upang magkaroon ka ng aim sa buhay mo. Minsan daw, pagka hindi tayo gumagawa ng pangako, life is wasted without vows. Minsan, nasasayang lang ang buhay kasi nga, ayaw natin ng commitment. Vows keep you passionate. Kaya nga, tingnan ninyo, ako ba'y kinakailangan gumawa ng isang vow na nararapat, isang vow na banal sa harapan ng aking Diyos? Kasi itong mga bagay na ito ay pwedeng makatulong sa atin upang tayo maging passionate, magkaroon ng init sa atin hong pamumuhay. Hindi ho natin may iwasang gumawa nito. We cannot avoid making vows. So, ang team ho natin ngayon ay, alam na ho natin, vow to love. Ano ho? Yun hong tayo ay magbabaw na umibig, mangangakong umibig. Mali ho bang mangako kang umibig? Halimbawa, si Wally kay kanyang asawa, kay Luisa. Mali bang mangako si Wally kay Luisa ng pag-ibig? Kailanman hindi ho mali na ikay mangakong umibig. Kaya yun ho ang gagawin natin sa Pebrerong ito. Vow to love. Tayo po yung mangangako na tayo po ay iibig. Sino dito ang mangangakong siya'y iibig? Can you say amen? Yeah. Yan ho ang tema natin ngayong pong buwan na ito. Tingnan ho natin sa Psalm 26 verse 8. Ang ating first topic ay ito ho. Vow to love the church. Tayo po ay mangangako na mamahalin ho natin ang church. In Psalms 26 verse 8, sabi ho dito, I love the house where you live, O Lord, the place where your glory dwells. Sino po may sabi nito? Si David. Ang sabi niya, mamahalin ko yung tahanan where you live, o yung lugar kung saan nandoon ang iyong glory, ang iyong kaliwalhatian. Alam niyo, like David, we need to love the house of God. At siyempre, we need to love the church. Yan ang unang topic natin. Mamahalin dapat natin yung iglesia na kinabibilangan natin. Siyempre, yung word na church dito ay tumutukoy ito sa dalawang bagay. Siyempre, tayo, na tunay na church. The people. At itong building natin, kasi dito ho tayo nananahan. Dito tayo sumasamba. Dito natin nararamdaman ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. At yun ang sinasabi ni David. Binamahal niya yung house. I love the house where you live, O Lord. The place where your glory dwells. Sabi ni David, mahal ko ang templo mo. Mahal ko yung tahanan mo. At tulad ni David, dapat ganun tayo. Nakikitaan ho tayo ng pagmamahal doon ho sa ating church. Ang Taytay New Life Fellowship. You love the people at siyempre, the building. Itong building ho natin, dapat minamahal po natin to. Siyempre, pag ho tayo nagmamahal sa ating church, ang question dyan is, what is your attitude toward the house of the Lord? Diba? Kung talagang minamahal natin yung house of the Lord, siyempre, wala na hong question. Minamahal na ho natin yung mga tao rito. Diba? How about yung ating building, yung house of the Lord? Tunay nga bang minamahal natin to? At mapapatunayan ho natin ang pagmamahal natin dito sa pamagitan ho ng attitude natin toward the house of the Lord. Tayo ba'y nagiging pamilyar na doon po sa ating bahay panambahan? Or is there an utmost desire from your heart to seek the Lord and dwell in His house? Nandun ba talaga yung desire mo sa puso mo to seek the Lord dito at mag-dwell doon sa kanyang house?
O baka nagiging familiar ka na dito kasi lagi kang naririto. Ito na yung church mo na napakatagal na panahon at nagiging familiar na tayo. Hindi na ikaw yung pupunta ka sa church sapagkat you seek the glory of the Lord. Hindi na ikaw yung pupunta sa church sapagkat alam mong nananahan ng presence ng Lord dito. At dahil nananahan ng presence ng Lord dito, talaga namang iginagalang mo ang ganda ng attitude mo toward His house. Let us remember, yun hong pagmamahal, that loving is a decision, Let us remember, that loving is a decision. Yung pagmamahal, decision yan. And not an emotion. Ulitin ko, ang pag-ibig, decision yan. Hindi yung iyong nararamdaman. Ibig sabihin, magde-decide ka sapagkat mahal mo ang bahay ng Diyos. Hindi yung ang ganda ng kantahan, ang ganda ng preaching ni pastor, saka ka lang nagbe-behave ng napakaganda doon sa house of the Lord. No. Pagpasok mo pa lamang dyan, house of the Lord to, you will behave ng tama doon sa house of the Lord. Kasi nga, ang pag-ibig ay decision yan. Hindi ho yung feeling. Kung kailan ka komportable, saka ka lang magmamahal. Kung napipil mo lang, saka ka lang ba magmamahal? Kung maayos ang lahat, saka ka lang ba magmamahal? No. But when we love, we decide to love over and above our feelings. Doon sa ating emotion, above our emotion, above our comfort. Kasi nga, ang pag-ibig, hindi binabase sa feelings yan. Naalala ko yung kwento nung isang nanay at isang anak, binata. Siguro, magna 9:30 na, a-attend na ng church. Sabi niya doon sa kanyang anak, sapagkat tulog pa. Sabi niya, anak, gumising ka na, mahuhuli ka na. Maayaw pang gumising, mahuhuli na sa church. Sinahibihan uli nung nanay, anak, gumising ka, mahuhuli ka na sa church. Abay, ayaw pa talaga gumising, kaya pinuntahan. At ginising na. Sabi niya, nay, ayoko po, hindi na ako attend. Ayoko na umattend sa church. Bakit anak? Bibigyan ko kayo ng 3 dahilan. Wala nang unity sa church na yan. Wala nang pag-ibig sa church na yan, kaya hindi na ako a-attend sa church na yan. At higit sa lahat, ayaw ko nang umattend, tinatamad ako. Alam niyo, sabi ng nanay niya, anak, bibigyan kita din ng 3 dahilan kung bakit kinakailangan mo umattend sa church. Bibigyan kita ng 3 dahilan. Una, hindi totoong walang pag-ibig. May pag-ibig na hindi mo lang nararamdaman sapagkat ayaw mong tanggapin ang pag-ibig. Pangalawa, may unity. Hindi mo lang nakikita, ayaw mong ibukas ang mata mo. May unity sa church. At pangatlo, ikaw ang pastor, ikaw ang magpipreach, kaya magbihis ka na. Ikaw ang pastor. Yung palang pastor pala. Minsan kasi, yung love ay ating pong ibinabase sa feeling. Alam niyo, sa church mo natin, hindi lahat ay sabihin natin na parang paraiso na, okay na. Merong time na may mga problema, may mga pagsubok ang church, pero mamahalin ko pa rin ang church. Mamahalin ko pa rin yung building na kinaroroonan ko. Bakit? Because ang pag-ibig ay hindi ho yan binabase sa feelings, kung hindi yan ay binabase sa decision mo. Okay. Tingnan natin ang 1 Timothy 3:14 and 15. Titingnan natin ang mga talata sa banal na kasulatan. At titingnan ho natin dito, yun hong topic na vow to love the church. Ano ho? Paano ba tayo magmamahal sa ating church? At itong mga talatang ito ay magpapakita sa atin how do we love our church. Sa 1 Timothy 3:14 and 15, sabi diyan, although I hope to come to you soon, I am writing you these instructions so that if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. Meron pong napakalaking katotohanan dito po sa 1 Timothy 3:14 and 15 na dapat na maintindihan ng isang mananampalataya. Alam niyo ba ang church
Ito po ay pillar and foundation of the truth. Kung merong panggagalingan ng katotohanan, yan po ay ang church. Sapagkat yan po ang pillar and foundation of the truth. Ito ho yung pundasyon. Dito nang gagaling ang anumang katotohanan. Katotohanan sa katuroan ng banal na kasulatan, ng katuroan patungkol sa Diyos, ang pinagmumulan ho ay ang church. At hindi lang tungkol sa teaching. We do believe na pag sinabing truth, ito po yung buhay din natin. Itong buhay natin ay pinamumuhay. Dapat may katotohanan to. Dapat hindi tayo basta-basta namumuhay na basta Kristiyano lang. Tinitingnan natin kung ang ating buhay ba talaga ay nandun sa katotohanan na itinuturo ng banal na kasulatan. Si Paul ay nagbigay ng instruction. Paul gave instruction. Ano ho yun? Ang sabi niya, conduct rightly in God's household. Ibig sabihin, ikaw ay umilos ng maayos doon sa kanyang household. Miyembro ka ng isang church, ng isang iglesia, dapat ikaw ay kikilos ng maayos. Behaving rightly in the church. Kung ikaw ay miyembro ng Taytay New Life Fellowship, alam niyo bang maipapahayag mo ang pagmamahal mo sa church sa pamagitan ng pagkilos ng maayos inside the church, at hindi lang inside the church, yung pamumuhay mo outside the church, dapat nakikita din na ikaw ay namumuhay ng maayos. Dito ho, sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, okay, baka ako'y madelay pero ikaw na magturo nito, ikaw na magsabi. Sapagkat ayaw niyang madelay yung bagay na yun. Na sila'y sabihan na kinakailangan yung conduct nila, yung kanilang ugali doon sa loob ng church ay dapat ay maayos. Kasi nga, dapat malaman nila na ang church ay pillar and foundation of the truth. Na tayo yung pinagmumulan ng katotohanan, dapat namumuhay tayo doon sa katotohanan. Alam niyo bang maraming mananampalataya hindi ho nagbe-behave ng tama doon sa church and outside the church? Why? Because their knowledge about the church is wrong. Kala nila basta-basta na lang ang iglesia. Ano? They don't fully understand why you are inside the church, kung bakit ikaw ay miyembro ng isang iglesia. Hindi mo naiintindihan na ang iglesia ay iyan. Foundation, pillar and foundation of the truth. Hindi mo alam talaga kasi minsan kung bakit ka nandun sa simbahan. Pero dito, pinaunawa ni Apostol Pablo kung bakit nandun ka sa simbahan. Ang pinakamalaking katotohanan dyan ay ang truth. Yung katotohanan, yung totoo ka, dapat ikay maging totoo doon sa yung pag-uugali. At siyempre, nakikitang ikaw ay totoo, doon pa lamang sa pagkilos mo na. Doon sa iglesyang kinabibilangan mo. Dito pa lamang sa ating mga relationship, dapat nandun ang katotohanan. Nagpapatawaran, nag-uunawaan, dapat nandoon ang katotohanan. Yung trato natin sa ating church building, dapat nandun din ang katotohanan. Alam niyo, dito po sa Pilipinas, ay tinatawag daw ang mga Kristiyano na nominal lang. Pag sinabing nominal, para bang basta-basta lang, okay lang, na Kristiyano ka. Para bang ang Pilipinas, sa ugali ng mga tao sa Pilipinas, parang baliwala sila sa kanila na sila'y Christian. Wala talaga sa kanilang puso na sila'y Christian. Tingnan niyo, isang holdapper napatay sa Quiapo. Nung makita, alam niyo bang yung holdapper may hawak na rosaryo at maliit na Biblia, yung holdapper. Hindi talaga alam kung bakit talagang siya'y tinatawag na Christian, ang Pilipinas. Pero siyempre, alam naman ho natin that is a religion, Kristiyano, pero iba ho yung relationship. Pero talagang, generally, makikita natin iba yung pananaw nila sa pagiging Christian. Ng rape. Nung nakita, nung napatay, sapagkat lumaban, doon sa katawan, napakaraming emblem ng Christianity.
Tingnan ninyo, yung mga nagnanakaw sa kaban ng yaman ng gobyerno, nagsisimba yun linggo-linggo. Nasa simbahan yun linggo-linggo. Kaya talagang hindi talaga nila alam kung ano yung pagiging Kristiyano. They are not fully understood why they are inside the church. At sana bilang mga Kristiyano, hindi ho tayo ganoon. Na tayo yung totoong Kristiyano, tayo yung tunay na may relationship sa Lord, dapat hindi tayo nagbe-behave tulad nila. Tayo yung nakikitaan ng tunay na tamang behavior inside the church at kung bakit tayo miyembro ng isang iglesia. Alam niyo, God has a plan for the church. Sa kabila ho ng magulong mundong ito, alam natin mayroong plano ang Diyos sa church natin. Alam niyo bang lahat ng mangyayaring maganda sa mundong ito, naniniwala kami mga pastor na padadaanin sa church. Kung meron mang magandang mangyayari sa mundong ito sa bansang Pilipinas, sa Taytay, ako'y naniniwala padadaanin sa ating church. Sa mga mananampalataya, sa kabuuan ng mga mananampalataya. Kaya nga, dapat itama natin ang tingin natin sa church, sa atin bilang mga Kristiyano. Kasi tayo channel ng mga gagandang bagay na pwedeng gawin ang Diyos sa buhay na ito, sa mundong ito. Kaya nga, you are representing the pillars and the foundation of truth sa mundong ito. Ang goal natin ay to influence our society, not to grow in number only. Hindi yung magparami lang tayo. Yes, pwedeng buo ngayon. Pero ang unang-unang dahilan kung bakit nandun ka sa church ay i-impluensyahan mo ang mga tagalabas ng katotohanan nakikita doon sa buhay mo. Alam nyo, dito sa Taytay dapat, dito sa Taytay may impact. Dapat tayo ng mga tiga-Taytay New Life Fellowship. At alam nyo bang magkakaroon ka lang ng impact dito sa Taytay kung namumuhay ka sa katotohanan. Nung pagka nakitang, galing nun nabago na yun Saan ba nagsisimba yun? Sa Taytay New Life Fellowship. Yung bang ipagmamalaki, nung nakakakita mo, tiga-Taytay New Life yun. Kasi tandaan mo, ikaw ay isang church, padadaanin sa iyo ang magandang bagay na gagawin niya dito sa society mo, dito sa Taytay. Kaya dapat yun ang nasa isipan natin. Kaya tayo po'y magbe-behave ng tama bilang isang church. Minsan ho daw ang feeling ho natin parang consumer lang tayo pagka pupunta tayo sa church. Mga consumer. Maganda ba ang pagpapakanta? Okay ba ang pagpapakanta? Okay ba yung preaching ni pastor? Okay ba? Yung bang parang ang tingin natin sa mga leaders ay waiter. Maganda ba awitan? Ang problema, consumer nga, di naman nagbabayad. Sabi mo nga sa katabi mo, nagbabayad ka ba? Ano ibig ko sabihin? Ako naman, syempre, nagbabayad din ako, nag-iikapurin ako, di ba? Ang point dito, hindi tayo consumer dito. Nakala natin consumer, meron tayong magandang parte ng church, tayong lahat dapat kumikilos na merong unity, nagtutulong-tulungan tayo. Ngayon, how do we love the church? By right behavior inside the church. Alam niyo bang makatutulong na mabuhay ka ng maayos sa labas pagka namumuhay ka ng maayos sa loob? Gusto ko pong ilabas ang nasa puso ko bilang pastor. Alam niyo, ang truth nagsisimula sa loob, lumalabas yan. Kung tayo ho ay namumuhay ng maayos inside the church, at kung tinatrato ho natin ang church o itong building natin ng tama sa harapan ho ng ating Panginoon. Hindi lang siyempre building, even ang relationship natin sa iba. Kung tama ang relationship natin dito sa loob pa lang, makikita ninyo, lalabas at lalabas siya sa ugali natin, sa ating behavior toward doon sa mga non-Christian. Yung relationship natin doon sa, huwag natin tawagin non-Christian, yung hindi pa nakakakilala ng gusto sa Lord. Because they know na Kristiyano din sila.
Dito muna. At makikita mo, lalabas yan doon sa relationship mo doon sa iba. At syempre, yung ugali mo rito, at ugali mo sa building na to, at ugali mo sa pagtrato doon sa mga taong nandito sa building na ito. Yung magpupunta tayo dito, hindi para sumamba lang. Alam natin na every seconds, every minute, na nandito ka, you will spend to worship God. Di ba? Yung pagpasok mo pa lamang dyan, alam mo, pupunta ka dito sa building na ito to worship Him. Kaya yung bawat minuto, bawat segundo, yun ay ibibigay mo ng pagsamba sa ating Panginoon. Alam mo ako, pagka ako'y pupunta sa church, ang akin pong sinasabi sa sarili ko, this is my appointment to the Lord. Appointment ko to sa Panginoon. Pinatatawag ako ng Panginoon dito sa church na ito. Appointment ko to eh. At ikaw, pagka ikaw makikipag-appointment, doon halimbawa sa isang kilalang tao, hindi ba nagbe-behave ka ng maayos? Ano ba, pinatawag ka ni Pinoy. Sinisigurado ko sa'yo, magbe-behave ka ng maayos. Hindi ka mahuhuli. Ano? Hindi mo pag-iintayin ng matagal itong si Pinoy. Bakit? Napakalaking tao eh. Napakataas na tao eh. Kaya nga, pagka tayo pupunta sa church, dapat ang ating right attitude, ito'y appointment ko kay Lord, at dahil appointment ko kay Lord, pupunta ako doon na may right attitude. Bakit? Mas mataas si Lord kaysa kay Pinoy eh. Can you say amen? Sino naniniwala ditong mas mataas ang Panginoon kaysa sa presidente? Pumalakpak ng malakas. Yan. Alam pala natin eh, di ba? Ang tanong doon, alam pala natin eh. So dapat, doon pa lamang sa pag-appoint o doon sa appointment natin kay Lord, nagiging maayos na tayo. Siyempre, bawat segundo, bawat minuto na nandito ka, worship yan, di ba? Lalo na, halimbawa, pagka ikay nakikinig ng service, gusto mo talaga nakikinig ng salita ng Diyos. Binibigay mo kay Lord, ikay nakikinig kay Lord. Pero hindi naman pagpasok dito, kakamayang ka. Tapos, kakausapin ka, huwag mo akong kausapin, ha? Si Lord lang ang kausap ko rito. Mali naman yon, mali doon. Ang ibig ko sabihin lang, conduct rightly in the house of God. Hindi yung, halimbawa, nandito ka sa church. Dapat, iba naman ang trato mo doon sa church. Ibig sabihin, right behavior. Sabi ko nga, pagka nag-start na service, ayaw natin. Halimbawa, song leading. Siyempre, meron nandun sa likod. Dapat yung nandun sa likod, yung may mga ginagawa lang. Yung mga kumakamay, marami pong upuan dito, pumunta na tayo dun sa upuan. At during the time na tayo nag-start na ang worship service, ang pangangaral ng salita ng Diyos, dapat wala na tayong nakikitang nandun sa likod. Pwera na lang kung meron kang gagawin na mahalaga. Uupo ka rito. Bakit? Kasi ikaw ay merong appointment with the Lord. Nandito yung presence ng Lord. Ang iniisip natin dito, yung presensya ng Panginoon, hindi yung presensya lang ng tao. Lahat ng ginagawa ko natin dito, it is for the Lord. Kaya dapat iniisip natin, yung bang ginagawa ko ay for the Lord. Ako umaattend din ng ibang church eh. Pagka umaattend ako ng seminar, pagka ako pumupunta kina Pastor Pabs, sinisigurado ko sa inyo, hindi nyo ako makikitang nakatayo sa likod. Alam niyo kung bakit? Ginagalang ko yung church na yun. At may mga receptionist naman talagang pinauupo. Kung ako'y makikipag-meeting kay Pinoy, anong sasabihin sa akin ni Pinoy? Time na ng meeting, nandun ako sa likod, nakatayo. O halimbawa, ako po yung nagpunta sa Singapore. Alam niyo, ibang-iba doon sa Singapore, siyempre, kung ikukumpara ho natin dito sa church, sa Pilipinas. At dahil nga iba doon, ibang kumilos yung lahat, siyempre, kikilos ka ng maayos. Kasi iba yung nakikita mo talagang rules doon. Ikilos ka ng maayos. Alam niyo, nung umuwi ako ng Pilipinas, sabi ko, bakit pagka nasa ibang bansa, iba kilos ko? Pero pagka nandun ako sa aking talagang tinubuang
tinubo ang bansa, tinitirang bansa, iba rin ang kilos ko. Parang doon meron akong napakalaking paggalang, pero bakit sa bansa ko, napakaliit ang paggalang na ibinibigay ko. At minsan, hindi natin nakikita sa ating church, minsan ganyan din. Di ba? Kaya nga, itong talatang ito'y totoo din sa kanila noon. Na nakita nilang maling pag-uugali ng mga mananampalataya sa relationship sa kanilang mga mananampalataya at doon sa household, sa kabuuan ng iglesia. Even doon sa worship service, napakaraming tinama si Apostol Pablo noong time na yun. Totoo ito sa kanila noon. At siyempre, pwedeng maging totoo din sa atin ngayon, kaya nga dapat ating iniingatan ang bagay na ito doon sa ating church. Ang susi lang niyan ay ako'y magkakaroon ng tamang ugali because sa pagkapupunta ko sa loob ng church, ang aking minimit ay walang iba kung hindi ang Diyos, ang presence ng God. Tingnan natin Psalms 92:12-15. Psalms 92:12-15. How do we love the church? Yung sinabi ng Apostol Pablo, conduct rightly doon, inside the household of the Lord. Psalms 92:12-15. Ano sabi diyan? Tingnan natin. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Bakit? Ito ho, sa verse 13. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Yun ho daw righteous, tayong mga mananampalataya, will flourish like a palm tree. Tayo ho daw ay magiging matatag, like do sa cedar of Lebanon. Sa verse 14, mamumunga. Habang tumatagal, tayo po'y namumunga. Tayo'y namumunga. Sabi dito, they will stay fresh and green. Ibig sabihin, hindi ka lang mamumunga, ikaw ay talagang nandoon, makikita yung kapayapaan, yung kagalakan doon sa buhay mo. Bakit? Ang susi, verse 13, sapagkat ikaw ay planted in the house of the Lord. Planted in the house of the Lord. Meron daw 2 seed na tinanim. 2 binhi na itinanim. Nagmula sa ibang bansa, napakagandang mga binhi. Itinanim ng parehong date, inalagaan ng parehong alaga, nilagyan ng mga fertilizer na tamang-tama, pareho. Pero alam niyo bang napansin ho nila, iba yung tubo ng isa, iba rin yung tubo ng isa. Nung tumubo yung isa, ay tumubong matatag. Yung kanilang, yung branches ay napakatatag, lumaki. Hanggang sa iyon ho, pag pinupuntahan ng mga bata, pinaglalambitinan ng mga bata, na hanggang sa siya'y lumaki, naglagay pa ng tree house doon po sa kanya. Bakit? Kasi nga, napakatatag eh. Yung isa, tiningnan nila, parehong-pareho naman ang ginawa. Alam niyo ho bang, yun ho mga branches, yun ho hindi matatag. Hindi ho tumubo ng maayos. At hindi ho mapaglambitin sapagkat baka bigla ho mapatid yung pong mga branches niya. At nilalayuan ng mga tao. Pero pareho namang alaga. Pareho naman ang trato. Pero alam niyo ho, kanilang tiningnan. Alam niyo, ang pagkakaiba pala is the location. Yung isang tree planted near at the river. Samantalang yung isa ay far away from healthy supply. Malayo do sa tinatawag na healthy supply. Kaya yung isa tumatag sapagkat nakatanim malapit doon sa healthy supply. Mga kapatid, gusto kong tukuyin. Ikaw ba'y talagang nakatanim doon sa household of the Lord? Ikaw ba'y talagang nakatanim doon sa house of the Lord? At alam niyo kung talagang tinitingnan mo na ikay nakatanim
dito sa Taytay New Life Fellowship, alam niyo ho, at seryoso sa pagtatanim, na ako'y dito ako papalaguin ng Panginoon, dito ako patatatagin ng Panginoon. Alam niyo, yan po yung sekreto ng isang matatag na buhay. Isang matatag na buhay. Alam mo, sekreto ng matatag na buhay? Location. Saan ka naroon? Napaka-importante kung saan ninyo itinatayo ang buhay ninyo. Ito po ay pinag-uusapan ho natin na church. Importante kung saan ka lugar itinanim. Alam niyo, itanim niyo ang sarili mo kung saan ka lalago. Totoo ito sa church. Napakarami hong mga local church, napakarami mga iglesia sa buong Pilipinas. At sigurado, kinakailangan pong pumili na isang church na doon ka itatanim. Yung church na doon ka lalago, yung church na doon ka gagamitin, sapagkat ito yung sikreto ng katatagan, commitment doon sa church. Napakaraming mga Kristiyano ay Kristiyanong parang pulis pangkalawakan. Universal Christian. Kung saan nandoon na church. O walang commitment sa isang church. Kaya makita mo ang buhay. Hindi katulad nito. Makita mo ang buhay, hindi matatag. Napakadaming compromising doon po sa kanyang buhay. Why? Kasi hindi naman talaga nakatanim sa isang church. Iba ho yung umaattend ka lang na ikaw talaga ay planted in the house of the Lord. Iba ho yun. Talagang ikaw ay planted. Totoo ho ang Psalms 92, 12 to 14 o hanggang 15. Totoo ho yan. Totoo yan. Alam niyo, ang point ko lang ho dito ay ganito eh. Napaka-importante kung nasaan kang church. The church that you are planted. Alam niyo, ang prinsipyo ko ganito eh. I don't choose my local church. God choose this for me. Ang Taytay New Life, pinili ito ng Diyos para sa akin. Kasi alam niyo, ang importante hindi yung, okay, aircon nga, malapit nga sa lahat. Pero hindi ka naman ginagamit doon, hindi ka naman lumalago doon. Napakaganda na nandun ka sa isang church na nakikita mo. Halimbawa, hindi sa Taytay New Life. O yung mga kaibigan natin, mga church dyan. Kung nakikita nilang doon sila lumalago, no. Hindi importante. Kung lumalago ka doon, wala namang problema. Okay doon. At maraming lumalago doon. Kasi, ang importante lang ganito eh. Ito ba yung tamang church? Dito ba ako talaga pinaplant ng Lord? Kasi kung dito ako pinaplant ng Lord, mangyayari sa akin to, ako ay lalago, ako ay tatatag dito. Dito sa church na ito. Kasi itong principle na ito, I don't choose my local church. God choose this for me. Kasi kung ako pipili ng local church ko, parang ganito lang yan, no? Ipinanganak ka. Pumili ka ba ng magulang mo? No. Kasi kung pipili ka ng magulang mo, pagka ikaw ipinanganak, pipiliin mo si Henry C. Ganon din sa church. No, ikay na born again. Ang Diyos ang pumili ng iglesia para sa iyo. Isang iglesia na alam niya na doon ka lalago, doon ka tatatag, doon ka magagamit. Kaya dapat ganito tayong mag-isip bilang mga mananampalataya. Paano natin mamahalin ang Taytay New Life Fellowship? Dito ko itinanim ng Panginoon. Sino dito itinanim ng Lord sa Taytay New Life Fellowship? Sumigaw ng napakalakas na Amen! Yes. Dapat ganyan tayo mag-isip. Dito ko itinanim. Pinili ng Lord sa akin ang iglesyang ito. Kaya kayong mga youth, halimbawa, mag-a-apply ka ng trabaho, dapat yung church matter to you. Halimbawa, yung pag-attend ng service matter to you. Halimbawa, mag-a-apply ka ng trabaho. Magkano po sweldo? 60,000. Kaso, tatanggapin kita. Kaso, alam mo bang ang peak ng trabaho natin, linggo. Kaya dapat, mula alas 8 hanggang alas 10, nandito tayo. Nako,
Hindi po ako Hindi po ako pwede dyan kasi Kristiyano ako. Umaattend po ako pagkalinggo. Umaattend po ako. Ganun ba? O sige, gawin natin 100,000. Kailan po ako magsisimula? Hindi dapat ganun ang kaisipan mo. Kasi yung church matter to you. May nanliligaw sa'yo. Ang tanong mo, saan ka nagsisimba? Ganun dapat ang tanong eh. Nagsisimba ka ba? Sasabihin sa'yo, it doesn't matter. No, it matter to me. Para sa akin, it's matter. Kung sa'yo, hindi. Okay, sige, nagsisimba ka ba? Hindi eh. Hindi ka pala nagsisilbi. Kulto ka pala eh. Busted ka na. Di ba? Bakit? Kasi nga, napakalaki ng trato mo doon sa church mo. Ang house of God matters to you. Tandaan mo. Gwapo nga, pero hindi naman nagsisimba. Macho nga, hindi naman nagsisimba. Hindi planted in the house of the Lord, rejected. Dapat kung pipili ka, kahit maganda, basta Kristiyano. Di ba? Parang gano'n. Ibig sabihin, kung pipili ka, mga kabataan, Christian, planted in the house of the Lord. Ito'y paalala palagi sa inyo, kahit pangit, basta't Kristiyano, nagsisimba, okay na yon. Pagandahin mo na lang, ha? Ibig sabihin ng point, nagsisimba, planted in the house of the Lord. Pogi nga, di naman Kristiyano. Alam nyo, tawag ni Pastor Oriel yan, demonyong nagkatawang pogi. Dapat planted in the house of the Lord. Okay. Psalms 27:4. Ano sabi dyan? One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Pag-uusapan natin ang trato ni David sa kanyang temple, doon sa house of the Lord. Ano sabi niya dito? Pumupunta siya doon sa house of the Lord. Alam niyo, napakalaki ng trato niya doon sa house of the Lord. Ito hong si David. Pumupunta siya doon, hindi lang basta siya pumupunta. Sabi diyan, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Itong si David, ganun kalaki ang desire niya in the house of the Lord. Hindi lang siya pumupunta doon. Kundi talagang sinisik niya ang God doon sa temple. Alam niyo, ako'y natutuwa sa mga youth natin. Lagi yang nandun sa church, di ba? Makita niyo, Monday to Saturday, nasa church yan. Okay, then Sunday pa, nandoon. Talagang nagbabasketball, nandito sila, nagse-cell group, nagfe-fellowship, At napakaganda, sapagkat tinatrato nila, talagang mahal nila ang church. Pero minsan may napapansin din naman ako. Pupunta ng Monday to Saturday sa church. Nandun, nakikipag-fellowship. Pero pagka Sunday, ng umaga, wala. May napapansin lang akong ganyan. Pero Sunday na umaga, wala. Mga youth, pakisabi mo nga, pakitapik mo nga yung katabi mo, sino yon, ha? Sino yon? Sabi, sino yon? Meron mo, Monday to Saturday, nandito. Pero laging huli sa service ng Sunday. Alam niyo, yung mga kabataan, yung mahal na mahal ho namin yan kaya talagang kami ni Pastor Raymond, talagang dinidisiplina ho natin. Mahirap naman, nandito ka lagi sa church, pero yung pinaka dapat nandoon ka, wala ka. Pero si David, hindi ganun Si David, yes, mahal niya ang templo, pumupunta siya doon. Pero yung time na alam niyang, yun ang time na to gaze upon the beauty of the Lord, nandun siya. Kinasasabikan niya yun. Yung malasin ang ganda ni Lord. At alam niyo, every Sunday, nandito tayo to gaze up the beauty of the Lord. At hindi natin dapat pinalalagpas yun. Psalms 84:10, si David din nagsabi nito, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Ano sabi dito?
ang pinakamagandang lugar sa kanya, sabi ni David, ay ang church, yung house of the Lord. Maraming magagandang lugar dito po sa Pilipinas, sa mundong ito. Pero pagdating kay David, na isang talagang sumasamba ng tunay kay Lord, ang pinakamagandang lugar ay yung house of the Lord. Nandun yung talagang longing niya doon sa house of the Lord. Nandun talaga yung matinding desire niya doon sa house of the Lord. Sapagkat alam niyang nandun ang presence ng God na wala doon sa ibang lugar. Alam niyo bang ang better place for pagka Sunday 9:30 a.m. ay hindi ang SM Taytay, kung hindi ang Taytay New Life Fellowship. Can you say amen? Pag nakita ko kayo ng 9:30 doon, lagot kayo sa akin. Biro lang yun, biro lang. Hindi ako pupunta ron. Talaga kayo. Nandito ako. Pagka 9:30 ng umaga, ang better place para sa'yo ay Taytay New Life Fellowship. Alam nyo, ganyan niya minahal ni David ang templo ng God. Alam niyo si David, he unite yung 12 tribes of Israel. Marami siyang achievement. Alam niyo, ang dahilan kung bakit galit na galit ang mga Philistine sa Israel sa panahon natin ngayon, ng Palestine, ay dahil kay David. Kasi kinanker niya yung land na yan. Ibig sabihin, expand niya yung land ng Israel. Kinanker niya yung ibang mga land. Kasi talagang ganun na lang ang passion niya. Ganun katindi ang pagmamahal niya doon sa Israel. Pero, isang bagay na makikita niyo kay David, na pinakamamahal niya ng lubusan, ay yung house of the Lord. Yung house of the Lord. Mahal niya ang mga tao sa bansang Israel, pinagtatanggol niya ang mga tao sa bansang Israel. Pag kami lulusog, pag kami kakangker sa bansang Israel, nandun siya upang lupigin ng mga ito. Mahal na mahal niya ang people of Israel. Pero alam niyo ba, hindi lang ang mga tao doon ang mahal niya. Mahal niya ang house of God. Tingnan natin yung 1 Chronicles 22:5. Ito po'y natalakay na natin minsan, pero uulitin ko sa inyo. Ano sabi diyan? My son, Solomon, is young and inexperienced. And the house to be built for the Lord should be a great magnificence and fame and splendor in the sight of all the nations. Therefore, I will make preparation for it. So David made extensive preparation before his death. Alam niyo bang mahal niya ang mga tao sa Israel? Pero mahal niya ang templo doon sa Israel. Ang nagkukonsume sa isip niya sa panahong ito, kung paano mo i-build ang isang templo na napakaganda. Nangangarap siya ng isang magandang templo. Nangangarap siya ng isang building na napakaganda sa mata ng mga tao at sa mata ng ating Diyos. Alam niyo bang dapat tayo ganun din? Dapat ang nagkukonsume ng ating kaisipan at kung nasa ng puso natin ay yung bang how I can build the house of the Lord, how can I support my church? Napakaganda ho nung templo na ginawa nito pong si Solomon. At yun ay naging famous throughout the world. Pero sabi ng Lord kay David, hindi mo pwedeng itayo yan. Marami kang pinatay na tao. Ang gusto kong magtayo niyan ay yung anak na si Solomon. Pero sabi siguro ni David, Lord, gusto ko sana ako na . Pero sabi ng Lord, no, si Solomon ang magtatayo niyan. But in spite of what the Lord told him, hindi ikaw magtatayo ng templo. Alam niyo ba si David? Tingnan niyo si David. Bagamat hindi siya yung talagang magtatayo ng templo, pero siya yung number 1 financer ng itatayong templo. Tinipon niya ang lahat ng salapi, yaman, at sinuportahan niya ang paggawa ng templo. At yun ay makikita natin sa following verses. Lord, sabi mo, hindi ako magtatayo ng templo. Pero hindi mo sinabi na huwag ko suportahan ang pagtatayo ng templo.
Siya yung number one financier ng itinayo ni Solomon na Temple of the Lord. Alam niyo mga kapatid, this month, we will begin to construct yun hong pasad ng ating pong church. Meron po tayong nalikom na at kasama po yung ating building plan. Meron ho tayong kalahating milyon na. Amen? At sisimulan na natin ang paggawa ng pasad ng ating church. Sino hong nananabik na pagka merong dadaan dyan, titingnan yung church natin? Sabihin, ang ganda naman itong church na ito. Ha? Di ba? Amen? Hindi yung pagkadumaan dyan, pangit-pangit naman itong church na to. Guwapo nga pastor, pangit naman. Gusto natin, pagdadaan dito, ang ganda naman ng church na ito. Di ba? Bagay na bagay yung pastor. Huwag mo nating hayaan kayo lang ang pogit maganda. Hayaan natin papugbiin natin at pagandahin natin ang ating church. Can you say amen? Amen. At siyempre, I would like to remind you yung ating mga faith promise. Diba? Ilang buwan na lang. Diba? Ilang buwan na lang. At alam niyo, ako yung naniniwala na kukumplituhin ng Lord ang pagpapala sa inyo. Kasi, naniniwala ho tayo na gugustuhin ng Lord na makumpleto ho natin yung faith promise natin para doon sa ating church. Sisimulan natin ngayong February, magpapatuloy ho yan, at siyempre, naniniwala ho tayo patuloy na darating yung ating mga faith promise. Patuloy na dadating ang pagpapala ng Lord sa buhay natin at makikita natin ang Lord kukumpletuhin ang pagawain ng ating pong iglesia. Tayo pong lahat ay tumayo. Dito sa 1 Kings 9:3, sabi ho rito. 1 Kings 9:3. Ano po sabi dyan? The Lord said to him, I have heard the prayer and plea you have made before me. I have consecrated this temple, which you have built, by putting my name there forever. My eyes and my heart will always be there. Alam niyo bang yung mata at puso ng Panginoon ay nandito? Di ba kayo nagtataka? Pagpapasok pa lamang kayo dito sa church, napipil nyo na yung God. Napipil na natin yung presence ng Lord. Meron tayong service 9:30 a.m. Mamaya meron tayong 7 p.m. At alam niyo ang sabi ng Lord, diyan sa mga service na yan, my eyes, my heart will always be there. Nandun ang mata, nandun ang puso ng Panginoon. Kaya nga, pagpapasok ka pa lang sa church, sa service natin, napipil mo na ang presence ng God. May time. Di ba, parang sinasabi mo, bakit parang alam ng preacher ang buhay ko? Kasi dito ka nakukonvict eh. You were convicted. And you were challenged to repent from your sin. At itong sa lagi niyang ginagawa pag pupunta ka rito. Dami mong problema. Confused ka. Merong trouble sa buhay mo. You don't know what to do. Hindi mo alam ano gagawin mo. But you come to the church. The peace of God, the touch of God, ay nararamdaman mo. Why? My eyes and my heart will always be there. Nasa iyo ang mata at nasa iyo ang puso ng Panginoon. Pag nagpupunta ka sa iglesia ito. Kaya we will care for this church. We will love this. Tulad ni David. Napakahalaga ng house of the Lord. Kaya isusuportahan niya ang kanyang church. Even nga the credit will not go to him. I-support the temple. Dapat ganun din tayo eh.
At magagawa natin yan if we love this church. Tayo pong lahat ay pumikit and let us pray. Lord, we will make a vow. Vow to love Taytay New Life Fellowship. Dito kami tinanim, dito mo kami pinalago, dito mo kami binago, dito mo kami, Panginoon Kristo, binigyan ng purpose in life, dito mo kami pinagpala. We will love this church, O God. By supporting this church, O God. Tulad ni David, yes, mahal niya ang mga tao sa bansang Israel, pinagtatanggol niya ito laban sa kanilang mga kalaban. But one thing we observed in the life of David, not only the people of Israel he loved, but also the temple of the Lord. Mahal niya yung templo ng Panginoon. Mahal niya yung church sa panahon mo namin ngayon. Yung templo, yung building, hindi lang yung mga mananampalataya doon. Kaya Lord, we pray for our faith promise. Kasunduan po natin, Panginoon, pagka pinagpala mo kami, kaya nga faith promise. Pag pinagpala mo kami noong halaga na amin pong ibibigay, Lord, ibibigay namin yon. Walang salang ibibigay namin. Hindi kami magdadalawang isip na ibibigay namin, Lord. And we know, yung pong mga lalabing buwan, pagpapalain mo po ang mga anak mo dito sa Taytay New Life. Upang sa ganoon, O Diyos, makumpleto namin ang pagpapagawa, Panginoong Kristo, ng aming church. Lord, ang unang-unang dapat mag-care para sa iglesia ito ay walang iba kung hindi po kami. Kaya salamat po. Salamat po. Patuloy mo kami i-challenge to love our church. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. At palakpakan ho natin ang Panginoon.